Okay, si Fire Inspector Precious Marciano Cortez atong acting City Fire Marshal din sinakbayan sa Osamis. Sir, una sa tanan sir, maayong adlaw sir. May adlaw, may buntag sir. Dunay nahitabo nga sunog kagabi sir. Unsa ni Yes. siya nasunog sir? So, unang-una sa tanan no, sirs and ma'am and sa dakbayan sa Osamis. Mayong buntag sa tanan. Ako di ay si Fire Inspector Precious Marciano Riquelme Cortez no, the acting City Fire Marshal of Osamis City. So yesterday night sir no, nay nahitabo nga ano, residential fire which is dated July 14, 2026. Ang iyang location is sa Washington Corner Gomez Street, Rizal Avenue, 50th Barangay, Osamis City, specifically ang Gloria Bazaar. So during kagahapon na receive na mo ang report nga naisunog is around 7:50 PM and type of occupancy nga nasunog which is ang involved is ang mercantile occupancy. Then ang owner is si Kasik Chong. Then ang origin of fire sir no kay kuan pa siya. We have alleged nga sa taas siya, sa second floor siya gasugod which is katong sa may part sa ilahang stock room. Then naabot ang atong fire engines is around 7:53 PM which we have arrived in the fire scene roughly within around 3 minutes response time no. Then upon arrival no sa 7:53 PM we have declared first alarm. Then at around 8:07 PM sa during dito nga time sa ground commander gi-raise niya sa second alarm kay para pod maka kuan pod dagdag resources and fire trucks lang pod. Then at around 8:22 PM gi-declare ang sunog as fire under control and at around 8:30 PM gi-declare na gid siya as fire out. Then ang estimated structural damage nato no is more or less 65,000 pesos. Then sa cause of fire no it is still under investigation but based on our initial investigation conducted yesterday night no our lead is namangguday sa third floor nila na amangguday ga-welding so mao na ang among isa ka lead nga which is may possible nga cause of fire but it is still to be verified and pod investigated yun nga yun nga dito yun nga cause sa sunog. Then as to injuries and casualties no wala man po'y kaloyan sa Ginoo, walay casualties and injuries. And as to fire engines na nagrespond sa BFP, we have a total of 6 vehicles no, 4 fire trucks, 1 rescue truck and 1 ambulance. And we also have our fire volunteers which is the Bryant Marketing and ABI. So as to now sir, mauro na ang among ma-disclose pa na mga informations kay siya under investigation pagid ang sunog. Isaka ninyo o pila ka alarm sir? Second alarm sir. Second alarm. Yes sir. Sa tanong kusog rin kalayo. Yes sir, then ang kuan pod niya sir is medyo kuan pod ang sa pasulod niya ba is lisod siya so we kay especially kuan pod siya mercantile siya nga occupancy then ang sa mo nga part naniguro lang pod mi nga enough gid ang resources of fire truck ang kuan dito nga naa kay dito sa taas manggod kuan pod siya more on mga light materials ba then daghan kay siya mga product dito which is made of plastics and other appliances. So mo to assessment sa ground commander dito gi-raise gid niya as second alarm kay para enough lang gid ang mga fire trucks nga palibot na dito sa fire scene. Pero katong ka lugar sir, stock room na gito nila. Katong sa nasunog sir sa stock room nila nga part sir. So Yes, sir. mga pila ka mga wara po'y ora mga 30 minutes ra po natong kumbate sa Yes sir, more or less 30 minutes ra gyud sir. At least na tabang raman po dayon siya sir. Kanalan siguro sir o Yes, sir. imo na lang panawagan sir. Sir, so maro to no, daghan kayong salamat no. And then panghimando lang pod especially sa dakbayan sa Osamis. So pag may mga inaana na yung mga mag-welding, we need to ensure good safety no kay para maiwasan natong mga inaana nga sunog. Then kana pong sa mga kuan karon, mga wirings, di ba? Dapat dili ta magkuan og kanang mga octopus electrical wiring ba. Then if ever pod na yung mga manggiluto
dili na to biyaan kay para maiwasan jud nato ang sunog, since ang kuan man gyud, fire safety is everybody's responsibility man gyud, dili lang kay sa BFP lang, kung di sa atong tanan tagsa-tagsa nato. So ana lang, kuan lang kita pirmi, ingat lang kita pirmi sa kuan, especially karon pod kay nay paabotay nga kuan El Nino, so kana init na pod jud kaayo. So kana pod likayan nato ang mga maglapog-lapog na pod, kay especially ang mga dahon-dahon diha or mga grass kay uga na ba, so dali ra gyud siya mo ignite. So ana lang pod atong iwasan. Sir, balikan So, ko kana sir, balikan ko tong Gloria pa sir. Sir, ang ga-welding ana nga time nag-welding siya. Yes sir, mao toy initial pa namo nga kuan, lead sa investigation nga sa nakalap na mga information sa third floor daw is naa daw yung welding nga trabaho. So kana lang po namang nakuha pa nga information sa pagkakaroon. Salamat kayo sir sa Sir, yes, paghatag gayon sir. So Sir, atong thank you kay sir. Okay. Atong pasalamatan si Sir atong City Fire Marshal Fire Inspector Cortez dinhi sa Osamis City Fire Station. So gikan na lang din sa akong nahimutangan alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan Dubuli 45 Dudong Bargamento, muluyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Tanag sa Dakbayan.